Isa lang ang alam ni Yana. Ayaw niyang magpakasal sa lalaking hindi naman niya mahal at mas lalong ayaw niyang magpakasal dahil sa pera. Ngunit ano bang magagawa niya kung iyon ang gusto ng daddy niya at miski ang mami niya wala rin namang magagawa. Siyempre dapat meron kaya kanyang isinuko ang sarili sa lalaking hindi naman niya kilala. Tignan na lang niya kung pakasalan pa siya ng lalaking gusto ng ama niya para sa kanya sa sandaling sabihin niya rito na hindi na siya berhen. Ngunit ano na lamang ang gagawin niya kung sa sandaling pumunta sa bahay nila ang lalaking kailangan niyang pakasalan ay ito pala ang lalaking kanyang naka one night stand. Maging masaya kaya ang kanilang pagsasama sa sandaling kasal na sila? Yana, hindi ba ikakasal ka na dun sa lalaking sinasabi ng daddy mo sa'yo? So why are you not changing your lifestyle? Huwag mong sabihin na tatakas ka pa rin sa gabi para lang makasama kami't makapag-bar kahit kasal ka na. Natawa si Yana sa sinabi ni Trish, isa sa kanyang mga kaibigan. Ito talaga yung maraming say na kapag gustong sabihin ay talagang sasabihin. Sino bang may sabing pakakasalan ko ang lalaking yun? Wala kang magagawa kung ang guy na yun ang gusto ng daddy mo para sa'yo. Pwes yun ang akala ninyo. Kumunot ang noo ng mga kaibigan niya tsaka nagkatinginan ng mga ito. What do you mean? Si Trish ang nagtanong. Hindi na ako berhen dahil naisuko ko na yun sa lalaki na one night stand ko dito last month. Wala kayo kaya na-bored ako. What the F, Yana? Halos sabay-sabay na sabi ng mga ito. Yeah, that's me. Sabi niya na lang kaya napapailing na lang ang kanyang mga kaibigan. Habang siya ay napapikit na dahil sa tingin niya masyado na siyang maraming nainom. Yana, hatid ka na namin. Nagising si Yana dahil sa mga tapik, nakasandal na pala siya sa sofa at nakatulog na sa sobrang kalasingan. Anong oras na? Iuwi ka na namin sa inyo. Si Queen na nag-aalala para sa kanya. Hey, alam namin na ayaw mo sa gusto ng parents mo para sa'yo. Pero sana naman wag mong sirain ang buhay mo ng dahil lamang doon. Walang naging sagot si Yana, kaya inalalayan na lamang ito ng mga kaibigan hanggang sa nasa may sasakyan na sila. Ngunit nang nasa harapan na sila ng mansyon nila Yana, ay si Yana na ang kusang bumaba at parang biglang naging kaya na nito ang sarili. Bye! Kumaway pa ito sa mga kaibigan. Yana, saan ka galing? Tila ba, biglang bumalik sa katinuan si Yana dahil sa boses na iyon. Pagbukas niya ng ilaw, nakita niya sa sala ang mga magulang na naghihintay pala sa kanya. Pina-check kita sa mami mo, pero pagtingin niya ay wala ka na doon. Talagang hinintay mo na makatulog kami bago ka umalis. Hindi naman ako makakaalis ng gising kayo, Dad. At talagang sumasagot ka pa. Lalapitan na sana siya ng daddy niya, ngunit pinigilan ito ng kanyang mami. Sige na anak, doon ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala sa daddy mo. Napatango na lamang si Yana at sinunod ang utos ng mami. Pagkarating niya sa kanyang silid, nagdiretso tulog na lamang siya at hindi na inalala pa ang amoy niya dahil talagang antok na siya at sana bukas wala na ang tama ng alak sa kanya. Sana rin magbago na ang isip ng daddy niya at huwag na siyang ipakasal sa lalaking iyon. Kaya lang naman siya nagkakaganon dahil dun. Hindi ba natin siya pwedeng kausapin? Ayokong pilitin ang anak natin sa bagay na ayaw niya. Lalo na sa mga bagay na hindi naman siya magiging masaya. Akala mo ba ay gusto ko? Gusto na makitang miserable ang anak natin? Hindi ko rin gusto. Melissa, yun lang ang tanging paraan para... Natigil sa pagtatalo ang mag-asawa ng umagang iyon dahil nakita nilang pababa na ang anak na si Yana. Nakapambahay na ito, bagong ligo rin. Ngunit imbis na pansinin silang mag-asawa, ay nagdiretso lamang ito sa may dining para makakain. Kumakain na si Yana nang biglang sumulpot ang mami at ang daddy nito. Hinintay ka naming magising para makasabay sa pagkain, pero eto't nauna ka pa sa amin. Ibinaba niya ang kutsara at tinidor. Anong magagawa ko kung inuuna ninyo pa yung magtalo? Tsaka ito bumalik sa pagkain. Tigilan mo na nga ang pagtakas-takas sa gabi. Baka mapano ka sa ginagawa mo. Napangisi si Yana. Nag-aalala ba kayo sa akin? O sadyang natatakot lang kayo na walang maipakasal sa lalaking yun? Mabilis siyang nawalan ng gana matapos sabihin ng mga salitang yun kaya tumayo na.
Naiwan ng mag-asawa sa may dining, si Mr. Castillon na pinapakalma ang kanyang asawa dahil hindi na nito nagugustuhan ang pagsagot-sagot ng kanilang anak na si Yana. Si Yana naman ay kulang na lang ipagbatuhan ng mga gamit sa kanyang silid, ngunit hindi niya naman magawa kahit pagalit na galit siya dahil naaawa siya sa mga katulong nila na mag-aayos. Bakit pa kasi hindi pa pumunta sa bahay nila ang lalaking yun para naman makausap niya na ito at masabi niyang walang kasal na magaganap at para masabi niya na rin na walang pwedeng magsilbi niyang regalo dito. Tinawagan na lamang ni Yana sila Trish para lalabas ulit sila mamaya, ngunit hindi siya sinasagot ng mga ito kahit nung si Queen pa ang tinawagan niya, kaya naman sa inis naibato na lamang niya ang kanyang cellphone. Habang sa kabilang banda ay nakaupo ang isang lalaki sa kanyang swivel chair habang may iniinom na wine. Nakaharap ito sa kanyang laptop kung saan doon niya nakikita ang babaeng hindi niya pa magawang harapin dahil meron pang mga inaayos. Kasalukuyan kasi siyang nasa ibang bansa para sa isang business deal. Kahit na baliw siya sa isang babae, hindi niya pa rin sinasantabi ang kanyang negosyo dahil yun ang ipambubuhay niya rito. Mas lalo ka talagang gumaganda kapag nagagalit. Nasabi na lamang nito habang pinapanood ang ginagawa ng babae. Sa ngayon habang hindi pa sila kasal na dalawa, ay hinahayaan niya na muna itong gawin ang lahat ng gusto nito. Pero sa sandaling ikasal na silang dalawa, sisiguraduhin niya na susundin siya nito at siya ang masusunod sa kanilang dalawa dahil hindi gagana ang pagiging matigas ng ulo nito sa kanya. Inip na inip si Yana at sa totoo lang, inis na inis siya. Gusto niyang magkulong na lamang sa kanyang silid, ngunit sabi ng magulang niya ay may darating silang bisita kaya hindi iyon maaari. Kaya nga kahit anong sabi ng daddy niya na magpalit siya ng damit dahil nakakahiya naman daw, hindi pa rin siya nagpalit. Wala siyang pakailam kahit humarap siya sa bisitang iyon na nakapadyama lamang. Ngunit ang akala niyang bisita ay hindi pala talaga bisita lamang dahil ang mapapangasawa niya pala ang darating. Siguro ay hindi lang nila sinabi agad sa kanya para siya ay masurpresa. Ngunit imbis na masurprise ay inis naman ang kanyang naramdaman kaya pala pilit siyang pinagpapalit ng damit. Tapos na ba ang business trip mo? Yes, kaya nga nandito na ako. Namumukaan niya ang lalaki. Parang nagkita na silang dalawa ngunit hindi niya matandaan. Mali pala siya sa iniisip na baka kaya hindi pa nagpapakita sa kanya ang lalaki ay baka dahil pangit ito. Gwapo ang lalaking gusto ng daddy niya na kanyang mapapangasawa. Kung tutuusin nga ay kahit sinong babae magagwapuhan dito pero siya hindi. Kung ganun, sisimulan na ayusin ang tungkol sa kasal. No need ako nang mag-aayos nun. Wika ng lalaki habang nakatingin ito sa kanya. Alright Yana, my daughter. This is Kaiser Stavros, your future husband. Ipinakilala na siya ng daddy niya sa lalaki, ngunit hindi nagsalita si Yana. Nagpaalam ang daddy niya na may kukunin lamang sa taas habang ang mami niya ay sa kusina naman, kaya sila lang nung Kaiser ang naiwan sa may sala. Aalis na rin sana siya kaso nga lang nahawakan ng lalaki ang kanyang braso. Hindi mo ba ako naaalala? Kumunot ang noo niya sa sinabi ng lalaki. Bakit? Sino ka ba? Really? You can't remember me? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nating dalawa? Hinagod nito ng tingin ang buo niyang katawan nang bigla na lamang niyang naalala kung saan niya nakita ang lalaki. Kaya pala pamilyar ito sa kanya. Paano ba naman? Ito ang lalaking pinagsukuan niya ng kanyang kaberhenan. Napatakip na lamang si Yana sa kanyang bibig habang si Kaiser napapangisi na lamang. Oo, ako ang lalaking yun sa bar. No, yun na lamang ang naisigaw ni Yana. Hindi pwede. Yana anak, anong nangyayari? Ang mami ni Yana na mabilis na napabalik sa kinaroroonan nila dahil sa naging pagsigaw niya. Naiiyak na tinignan ni Yana ang kanyang mami. Kung ang daddy niya ay hindi niya mapapakiusapan, ay sure naman siya na madadala niya sa isang maayos na usapan ang kanyang mami. Mami please, I will do everything. Ayoko lang magpakasal sa lalaking to please. May pagmamakaawa ng sabi ni Yana. Kaya nang walang naisagot ang mami niya, doon na siya tuluyang nawalan ng pag-asa, lalo na nang bumulong pa sa kanya ang lalaki. Paano yan? Wala ka na talagang choice kundi ang magpakasal sa akin.
Para kay Yana, siya rin ang nagpahamak sa kanyang sarili. Sa lahat ng mapagsusukuan niya ng sarili ay ang lalaki pa talagang kailangan niya ring pakasalan. Ngayon na hindi niya natuloy alam ang gagawin niya. Kaya heto siya at nakasuot na ng gown at papasok na ng simbahan kung saan sa dulo noon naghihintay sa kanya ang mapapangasawa. Nang tumugtog ang wedding song, nagsimula na siyang maglakad. Nasa magkabilang tabi niya ang mga magulang. Kung masaya ang mga ito, kabaliktaran ng kanyang nararamdaman. Gusto niyang tumakbo palayo at tumalikod, ngunit kahit gawin niya yun, hindi rin naman siya basta-basta makakaalis sa lugar na yun dahil napakaraming bantay. Namalaya na lamang ni Yana na naihatid na pala siya ng magulang niya kay Kaiser na todo ang ngiti. Kulang na nga lang, mapunit ang labi nito sa kakangiti. Alagaan mo ang anak namin, iho. Bilin ng kanyang daddy. Makakaasa po kayo. Ang nagsilbing tugon ni Kaiser sa kanyang daddy. Nang tuluyan na siyang iniwan kay Kaiser, ang mami niya nga ay may dapat na sasabihin, ngunit hindi na nito nasabi pa dahil na rin sa kanyang daddy. Sinimulan na ng pari ang kasal. Habang nagsasalita ang pari ay patingin-tingin siya sa paligid. Kahit naman subukan mo na tumakas sa hindi ka rin magtatagumpay. Wika ni Kaiser sa kanya. Hindi ako tanga para hindi malaman yun. Good, wika ng lalaki. You may kiss the bride. Anunsyo ng pari, walang pagdadalawang isip na hinagka ni Kaiser ang labi ni Yana. Nakaramdam siya ng inis dahil hindi ito tumugon, pero pinigilan niya ang sarili na magalit at mabilis na lamang na tinapos ang halik. Palakpakan ang kanilang narinig. Masaya ang mga taong dumalo at kung mayroon mang hindi masaya, walang iba kundi ang bride niya. Ngunit wala na itong magagawa dahil kasal na ito sa kanya. Dahil kasal na sila Yana at Kaiser, ay sa bahay na ni Kaiser titira si Yana at hindi na sa bahay ng mga magulang. Matapos sa reception ay doon sila dumiretso. Ayoko makasama ka sa iisang bahay. Inis na sabi ni Yana sa lalaki. Ngumisi lamang si Kaiser. Well, you have no choice dahil asawa na kita. Pero hindi kita mahal. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Kaiser. Alam niyang galit ito sa kanya pero pinipigilan lamang ang sarili na siya ay masaktan. Manang Lusing, may tinawag itong tao na kaagad namang lumapit. Tulungan niyo na lamang siya. Anito habang nakatingin sa kanya. Tsaka ito bigla na lamang umalis at iniwan siya sa bahay. Pero alam naman ni Yana na may magsisilbing bantay sa kanya. Kaya hindi pa rin siya basta-bastang makakaalis ron. Tara na, iha. Ikaw pala ang napangasawa ni Sir. Saad ng matanda. Ayoko po sa lalaking yun. Napilitan lang po ako. Paliwanag niya pero hindi na ito umimik pa. Dito ang silid ninyong dalawa sa mansyon kaya dito kita dinala. Nandito rin ang mga damit mo sa closet. Paliwanag ni Manang Lusing sa kanya. May sasabihin pa sana si Yana. Ngunit iniwan na siya agad ng matanda. Kaya napabuntong hininga na lamang siya. Mabuti na lang talaga at mabilis lang hubarin ang suot niyang gown kaya hindi niya na kailangan pa ng tulong. Ngunit matapos makakuha ng damit sa silid na iyon at makapagbihis, lumabas din siya at tumungo sa guest room at doon natulog. Umuwi din naman si Kaiser ngunit mainit ang ulo dahil hindi dinatnan ng babae sa dapat na silid nila. Hindi naman siya nag-inom, sadyang nagpalipas lang siya ng init ng ulo dahil ayaw niyang makapanakit. Gusto niya sanang gisingin pa si Manang Lusing at pagsabihan ito kung bakit hindi sinabi kay Yana kung saan ito dapat matulog. Ngunit naisip niya na baka ang katigasan ng ulo ng babae ang umiral. Nang magawi siya sa guest room, doon niya ito nakitang natutulog. Sa tingin niya ay kumuha lamang ito ng damit sa kanilang silid at nagbihis, tapos ay doon na natulog sa guest room dahil ayaw siyang makasama sa isang silid. Nagbihis na muna siya sa talagang silid nila ni Yana bago bumalik sa guest room at tumabi sa asawang natutulog. Sadyang malalim ang tulog nito kaya naman hindi nagising sa pagtabi niya rito. Kinabukasan, nagising si Yana na parang may mabigat na nakadagan sa kanya. Nang imulat niya ang mata, ganun na lamang ang gulat niya dahil katabi niya pala si Kaiser at nakayakap ang lalaki. Dali-dali niyang tinanggal ang pagkakayakap ng lalaki at aalis na sana sa kama
nang bigla na lamang itong nagising at hinawakan ng kamay niya. "Where are you going?" Tanong nito sa kanya. "Bakit mo ko tinabihan?" Inis niyang tanong dito. "You're my wife. Kaya may masama ba doon? You should be thankful dahil wala akong ginawang iba." Sa labis na inis ni Yana, mabilis niyang binawi ang kamay niya tsaka kinuha ang isang unan at pinaghahampas iyon sa lalaki. "Napakabastos mo." Alam na alam niya kasi ang tinutukoy nitong iba. Ngunit imbis na patulan siya at magalit sa kanya, tumawa lamang si Kaiser. Sa ganoong sitwasyon sila, nadatnan ni Manang lusing. "Bababa na rin kami, Manang." Tanging sinabi dito ni Kaiser, kaya mabilis na umalis ang matanda. Dahil sa pagdating ni Manang kanina, natigil siya sa paghampas ng unan sa lalaki, kaya iyon ang naging pagkakataon ni Kaiser para tumayo at unti-unting lumapit sa kanya. "Ano, natatakot ka na?" Seryosong tanong ng lalaki sa kanya. "Ano bang nakakatakot? Wala naman, di ba?" "Talaga? Bakit ka umatras kung ganun?" Napalunok na lamang si Yana. "Hindi ah." "Well, iba ang sinasabi ng kilos mo." Namalaya na lang ni Yana na nasa harapan na niya ang lalaki habang siya ay nakasandal sa pader. What if ngayon natin gawin yung honeymoon? Sa takot niya, mabilis niyang naitulak ang lalaki palayo sa kanya tsaka siya dali-daling lumabas ng silid na yun. Si Kaiser naman, naiwan na napapangiti na lang. Pasasaan ba't mahuhulog rin naman sa kanya ang babae na iyon? Mabuti na lang talaga't hindi siya mukhang ewan noong bumaba siya. Kaysa naman kasi manatili siya sa silid kasama si Kaiser, baka ano pang mangyari. Kanina nga'y pinakiramdaman niya ang sarili kung talagang walang ginawang masama sa kanya ang lalaki at nang wala namang masakit sa kanya, nakumpirma niya ngang wala itong ginawa. Buong akala ni Yana, magagawa niyang mag-almusal ng mag-isa. Ngunit bumaba din agad ang asawa. "I'm glad na naabutan pa kita." "Pwes ako hindi." Inis niyang sabit tumayo dahil parang bigla siyang nawala ng gana. Ngunit nangaalis na siya, hinawakan nito ang kanyang braso. "Sit." Utos nito pero wala siyang naging sagot. "Busog na ako." "No, you're not, so sit again. Unless gusto mo na magalit ako." "Bakit? Kapag nagalit ka, anong gagawin mo?" Mapanghamon na tanong ni Yana sa asawa. Binitiwan na muna nito ang kutsara at tinidor tsaka sinagot ang tanong niya. "Hindi mo magugustuhan. Baka gusto mong magkaroon agad ng laman ng tiyan mo." Napuno siya ng takot dahil sa naging sagot ni Kaiser sa kanya. Kaya sa takot niya, mabilis na siyang napaupo at sinabayan ito sa pagkain. Matapos mag-agahan, muling tumungo si Kaiser sa ikalawang palapag ng kanilang tirahan habang si Yana naman naiwan na kausap si Manang lusing. "Manang, anong klase po bang tao yung amo ninyo? Sanay po ba siyang nakukuha yung gusto niya sa kahit anong paraan? Makuha niya lamang?" Tanong niya sa matanda dahil nakakasigurado siya na may ginawa ang lalaki para lang ipakasal siya ng mga magulang dito. "Anong gusto mong ulam mamaya, iha?" Hindi nito sinagot ang tanong niya. Bagkus ay iniba pa nga ang usapan. Nang wala siyang naging sagot dito, hindi naman na nagtanong pa ulit ang matanda. Kaya hinintay na lamang ni Yana na bumaba muna ang asawa. Hindi siya aakyat hanggat hindi ito bumababa. Matapos ang kalahating oras na paghihintay, bumaba nga si Kaiser. "Pwede ko bang dalawin ang magulang ko?" Tanong niya sa lalaki. "Pwede." Natuwa siya sa naging sagot ng lalaki. Ngunit ang sumunod na mga kataga na binitiwan nito, hindi niya nagustuhan. "Ngunit sasamahan kita." "Ano?" Hindi niya kasi gustong kasama ang lalaki. "Kasama ako o hindi ka pupunta?" "Okay, sige." Yun na lamang ang nasabi niya. "Pero baka mamaya o bukas pa." "Bakit hindi ngayon?" Inis niyang tanong rito. "I will bring you in my company. Gusto ko makilala ka ng mga empleyado ko, kaya magbihis ka na't hihintayin kita rito." Utos sa kanya ng asawa. "Ha? Narinig mo ang sinabi ko. Alam kong babagalan mo pero sa sandaling gawin mo yun, susundan kita sa itaas." Wala tuloy siyang choice kundi ang sumunod na lang. Samantala si Kaiser ay napapangiti na lamang nang bumaba ang asawang bihis na. Natutuwa siya na sumusunod dito sa kanya at ang babaeng noon ay pinagmamasdan niya lamang sa CCTV. Ngayon ay asawa niya na
at kasama niya pa sa kanyang mansyon. Yana POV. Tulad ng sinabi ni Kaiser, isinama nga ako ng lalaki sa kumpanya nito. Alam ko naman na mayaman ito kasi kung hindi ako ipapakasal ng mga magulang ko sa kanya. Kaya nga hindi niya na kailangan pang ipangalandakan ng kumpanya niya sa akin. Kung hindi nga lang ako natatakot sa mga banta niya, hindi talaga ako susunod. Siguro nga eto na ang parusa ko sa pagiging matigas ng ulo ko sa aking mga magulang, ang makasal sa lalaking ito. Napakaganda naman po ng asawa niyo, sir. Natutuwang sabi ng isang babaeng empleyado. Kaya kita ko kung paano napangiti si Kaiser dahil sa narinig nito. Para bang proud na proud siya dahil asawa niya ako. Sa opisina kami nagdiretso. Kahit pasabihin na lalaki siyang tao, malinis siya sa gamit at walang maipipintas. Ang nakakainis nga lang ay totoo siya sa sinabing ipapakilala niya ako sa mga empleyado niya dahil iyon nga lang ang ginawa niya. Tapos ako, pinapanood lang siya habang nagtatrabaho. Pwede ba akong lumabas? No, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at iuutos ko na lamang. Pero kaya ko naman. Hindi ito sumagot kaya sa inis ko, nag-cross arm na lang ako tsaka sumandal sa may sofa. Maya-maya pa ay dumating na ang lalaki na sa tingin ko, business partner ni Kaiser. Mabilis na nabaling ang tingin nito sa akin. So who's this unlucky girl? Natatawang saad ng lalaki habang nakatingin sa akin. My wife. Sagot naman ito sa lalaki. Wow, may asawa ka na pala. Bakit hindi man lang ako naimbitahan sa kasal mo? Dahil ayoko. Tumawa naman ng lalaki. Bakit naman? Parang hindi naman tayo magkaibigan yan. We're not friends, Santiago. Alam na alam ko na kayo ng pamilya mo yung sumisira sa akin. Seryosong saad ni Kaiser habang masama ang tingin sa lalaking tinawag niyang Santiago. Masama ang magbintang. Hindi ako nagbibintang dahil yun ang totoo. Sa tingin ko ay mag-aaway o magsusuntukan na ang dalawa, kaya kinakabahan na ako. Mabuti na nga lang, nagpaalam na yung Santiagong aalis na. Sige Stavros, aalis na ako. Bumaling ito agad sa akin at may sinabi. Alam, mag-iingat ka sa asawa mo, lalo na't hindi mo pa yan labis na kilala. Tinignan ko lamang ang pag-alis nito. Ngunit nang ibaling ko ang tingin kay Kaiser, napansin kong tila ba, inaalam nito kung ano ang naging reaksyon ko sa sinabi ng lalaki kanina. Sino yun? Taong hindi na dapat nabubuhay sa mundo. Kinilabutan ako sa naging sagot niya, kaya tumahimik na lamang. Nang matapos siya sa ginagawa, ay inaya niya nang umalis kami sa kanyang opisina at dinala ako sa isang restaurant para doon kami mag-lunch. Anong oras na rin pala siya natapos? Habang wala pa ang order namin, ay tahimik lamang, walang gustong magsimula ng usapan hanggang sa ito na ang nag-open ng isang topic. Ganun mo ba kaayaw na magpakasal sa akin na isusuko mo yung sarili mo sa kahit na sino para lang ayawan ka? Tanong nito sa akin, wala akong naisagot at nanatiling tahimik. Ayoko magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal at lalo na sa pera. Hindi ko alam kung magkanong halaga at anong ginawa mo para ipakasal lang ako ng mga magulang ko sa'yo. Kaya yun lamang yung naisip kong paraan, ang isuko yung sarili ko sa kahit na sinong lalaki na hindi ko naman kilala. Tignan ko na lang kung pakasalan pa ako ng lalaking gusto ni Daddy para sa akin sa sandaling malaman nito na hindi na ako berhen. Paliwanag ko rito, hindi ko nga alam kung bakit ko ito sinasabi kay Kaiser. Siguro ay dahil halatang halata rin naman ang dahilan. Pero sa akin mo na isuko, right? Wala ka pa rin kawala. Mahina akong tumawa. Oo nga ang malas. Nasabi ko na lamang, may sasabihin pa sana ito kaso nga lang dumating na ang order namin kaya inuna na namin iyon. Nang matapos kaming kumaing dalawa, ako naman ang may naisipan na itanong. Ikaw, nasaan ang mami at daddy mo? Bakit wala sila nung kasal natin? Hindi nito sinagot ang tanong ko at nanatili lamang na tahimik. Wala na akong gagawin. Pupuntahan na ba natin ang mga magulang mo? Eto naman ang nagtanong sa akin kaya naisip ko na ayaw nitong pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga magulang pero naiwan pa rin ako na napapaisip. Dumagdag pa na parang kagabi lang ay kaaway ko ang lalaki hanggang kaninang umaga. Ngunit ngayon, nagkakausap na kami ng maayos. Ngunit hindi pa rin, ayoko pa rin ito bilang asawa.
Siguro ay ginagawa ko lamang ito para makakuha ng tamang tiyempo at maialis ang sarili sa marriage na ito na hindi ko naman ginusto. Matapos sa restaurant, dumiretso na nga kami sa bahay. Mabuti na lang at nandoon si Mami dahil si Daddy ay may inaasikaso. Ang higpit ng yakap sa akin ni Mami na parang ayaw ako nitong pakawalan. May tumulo ring luha mula sa mga mata nito. Kung hindi naman kasi nila ako ipinakasalagad, hindi ko naman sila maiiwan agad. Alagaan mo yung anak ko, iho. Huwag na wag mo siyang sasaktan. Wika ni Mami kay Kaiser. Hindi ko po makakayang saktan ng anak ninyo. Tugon ito sa Mami ko na napangiti na lamang. Habang ang kamay ko na nasa ibabaw ng mesa, pinipisil naman ito. Ipinagpaalam ako ni Mami kay Kaiser na kung pwede itong magpatulong sa akin na magluto. Mabuti na lamang at pumayag ang lalaki, kaya naisama ako ni Mami. Ngunit pagkarating agad namin sa kusina, kinausap ako nito. Are you okay? Hindi ka ba niya sinasaktan? Tanong nito sa akin na labis na nagpaisip sa akin. Bakit naman po niya ako sasaktan kung siya ang may gustong makasal ako sa kanya, Mami? Nalilito kong tanong. Pero pansin ko na lagi niyang pinipigilan ng sarili na magalit. Dagdag ko naman dito. Ang mga sumunod na araw ng pagiging asawa ko kay Kaiser ay naging maayos naman. Madalas pa rin akong isama nito sa kanyang kumpanya na para bang nagsisilbi akong inspirasyon para lang makapagtrabaho siya ng maayos. Kahit na ang totoo, kaya naman niyang wala ako dahil magaling talaga siya. Let's go, sabi nito nang makalapit sa akin. Saan naman tayo pupunta? Ngunit hindi nito sinagot ang tanong ko. At nang tumayo ako, pinagsikop lamang niya ang mga kamay namin tsaka kami sabay na lumabas ng kanyang opisina. Panay ang bati ng mga empleyado niya na nakakasalubong namin, ngunit tanging pagtango lamang ang nagsisilbi niyang tugon sa mga ito. Mabuti na nga lang at hindi sila naiinis. Sa kantin kami ng kumpanya pumunta. Mabuti na nga lang at may bakante pa kahit maraming mga tao. Ako na ang pipila, dito ka na lang. Tsaka ako nito iniwan sa bakanting upuan. Tuwing may empleyado ako na makakatitigan ay nginingitian ko na lamang. Ayoko naman na magmaldita sa iba. Ang galing nga lang dahil nang bumalik si Kaiser na dala ang pagkain naming dalawa ay alam na alam nito ang aking paborito. Siguro tinanong niya ang aking mga magulang. You want to be with your friends? Tanong nito sa akin habang kumakain. Bigla ko naalala sila Queen at Trish na matagal ko na ring hindi nakakasama. Bakit kaya nito tinatanong? Papayagan niya ba ako makasama sila? Bakit mo naman na itanong? Kung gusto mo silang makasama, hayaan naman kita. Pero may kasama ka. Bantay? Tanong ko na lamang. Ako, gusto ko din silang makilala. Nagulat ako sa sinabi nito pero hindi ko na lamang pinahalata pa. Doon sila madalas na tumatambay sa bar kung saan may nangyari sa atin. Sasamahan mo ko? Tumango lamang ito bilang tugon. Kinagabihan ay nag-dinner muna kaming dalawa bago umalis ng bahay para pumunta sa bar. Natuwa ako nang makita ang aking mga kaibigan, ngunit hindi sila masaya na ako ay makita, lalo na nang madako ang tingin nila kay Kaiser na seryoso lamang ang tingin sa kanila. I'm so happy to see you, girl. Sabi ko sa masayang boses at yayakapin sana si Trish nang lumayo ito sa akin. Kami rin Yana pero may pupuntahan pa pala kami. Right, Queen? Tumango lamang si Queen tsaka dali-daling lumayo ang dalawa sa akin. Ang weird nila, nasabi ko na lamang. So uuwi na tayo? Nabaling ang atensyon ko kay Kaiser nang bigla itong magtanong. Sayang ang punta natin dito. So let's still have a drink. Anito na ikinatango ko naman. Ayos din palang kasama ang lalaking ito. Sumasabay sa trip. Nang medyo napadami na ang inom ko, nagyaya na akong umuwi. Kaya umuwi na nga kaming dalawa. Naghintay sa amin si Manang Lusing na nag-aalala pa nga sa akin dahil nalasing ako. Saan ba kayo nagpunta na dalawa? Si Kaiser na siguro ang tinanong nito dahil alam na hindi naman ako makakasagot ng ayos. Ngunit hindi naman sumagot ang lalaki na inaalalayan na lamang ako paakyat. Ilang araw na rin kaming nagtatabi sa kama. Ngunit wala naman siyang ibang ginagawa at natutulog lamang na magkatabi kami. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam ko sa kanya. Tila ba nagpipigil siya,
lalo na nang marinig ko siyang napamura. Kaya hindi na ako nagulat nang bigla na lang ako nitong hagkan sa labi at dala ng kalasingan at alaala ng unang nangyari sa amin na tila ba gusto ko ulit maranasan, nagpadala ako sa mga halik nito at naisuko ko ang sarili ko sa aking asawa. Kinabukasan, nagising ako na wala na sa aking tabi si Kaiser at may suot naman akong damit, ngunit isang malaking t-shirt na white lamang na sa tingin ko pag-aari ng aking asawa. Tatayo na sana ako para magbanyo man lang, kaso ay naramdaman ko ang labis na sakit sa pagitan ng aking mga hita kaya hindi ko natuloy ang pagtayo ko. Sakto naman na pumasok ang aking asawa na may dalang tray na may lamang breakfast na sa tingin ko ay para sa akin. Nakatingin lamang ako dito habang inaasikaso niya ako. Hindi ako nagsasalita. "Are you mad at me?" Tanong nito sa akin pero hindi ko yun pinansin dahil nagugutom na talaga ako. "Hey, talk to me please." Nakikiusap nitong sabi. "Hindi." Simple kong sabi para tumigil na ito sa kakatanong niya. Nang bigla nitong hinaplos ang mukha ko kaya nabitiwan ko ang kutsara. "Hindi ako titigil hanggat hindi ka rin nahuhulog sa akin." Nang naubo ako, kaagad niya akong pinainom ng juice. Sabi ko ay makakalaya ako sa lalaking ito. Ngunit bakit parang mas lalo ko lamang ikinukulong ang sarili ko dahil sa aminin ko man o hindi, alam kong nahuhulog na ako kay Kaiser sa lalaking noon, kinakaayawan ko. "Ako na ang magbababa nito, magpahinga ka na lamang." Tsaka ito lumabas ng silid dala ang tray na may lamang pinggan na wala ng laman. Naiwan naman ako sa silid na napapangiti na lamang. Sino ba namang hindi mahuhulog? Kung malalaman lamang ng mga magulang ko na nahulog na ako kay Kaiser, tiyak na magugulat sila dahil yung taong kinakaayawan ko ay unti-unti ko na ring minamahal. Abala pa ako sa pag-iisip ng kung ano-ano nang bumalik si Kaiser. "Wala ka bang trabaho? May kumpanya ka, di ba?" "Mas importante ka sa kumpanya." Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niyang iyon. Hindi ko magawang tumingin sa mga mata ng lalaki dahil pakiramdam ko malulusaw ako sa tingin niya, kaya siguro siya na lamang ang gumagawa ng paraan upang magtama ang mga tingin namin. Inangat niya ang aking baba tsaka ito may sinabi, "I love you, Yana, and I promise na hindi kita sasaktan." Nasa isang mall kami ni Kaiser. Mas lalo itong naging sweet sa akin kaya nga lalo akong nauhulog sa aking asawa. Lahat ay binibigay niya kahit yung mga bagay na hindi ko naman hinihingi. Katulad na lamang ngayon na nasa isang jewelry store kami at binilhan niya ako ng isang kwintas. Masyadong mahal para sa akin kahit alam kong sa kanya ay barya lamang ito. "Ang dami mo nang naibigay na alahas sa akin. Ayaw mo na bang magpaawat?" Pabiro kong sabi dito. "Ba't naman ako magpapaawat kung asawa ko naman ang binibigyan ko, diba?" Para tuloy akong teenager na kinilig sa banat nito. Masaya kami nagkukwentuhan na dalawa habang naglalakad kami sa mall. Ako ang tinanong nito kung saan kami kakain. Even though alam ko na ayaw niya sa matao, ay sinamahan pa rin ako nito sa Chowking dahil alam niyang mahilig ako sa chow fan. Siya na rin ang umorder para sa amin dahil ayaw niyang mahirapan ako sa pagpila. Habang hinihintay ko ang asawa ko na nakapila pa, bigla na lamang may umupo sa upuan na dapat ay si Kaiser ang nakaupo. "Trish?" Tanong ko sa kaibigan ko na bigla na lamang sumulpot. "We love you, Yana. So I'm here to warn you. Please?" Hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil naramdaman na may tao sa tabi nito. Nakatayo na kasi sa tabi nito si Kaiser na sobrang seryoso ang muka. "Hi, kinakamusta ko lang naman si Yana." Anito at tumayo na. Bumeso lang ito sa akin tsaka nagpaalam na aalis na. "Anong pinag-uusapan ninyong dalawa?" Ang kaninang sweet sa akin na si Kaiser ay naging seryoso. "Wala naman," sagot ko rito. Nanatiling seryoso ang mukha nito na parang hindi kontento sa kung ano ang naging sagot ko. Tahimik tuloy kaming kumain, walang naganap na kwentuhan, hindi tulad ng mga nakaraang araw, kaya naman parang hindi ako sanay. Nang matapos kaming kumain, tumungo na kaming dalawa sa sasakyan. Habang nagdadrive ang driver, tahimik lamang kaming dalawa.
Nauna na akong bumaba dahil naging mabilis ang biyahe at nakauwi agad kami sa mansyon. Buong akala ko hindi na ako susundan pa ng aking asawa. Ngunit sumunod ito sa akin at niyakap ako nito mula sa aking likod. I'm sorry. Ano bang problema? I was just scared na mawala ka sa akin. Ha? Natatakot siya na mawala ako sa kanya? Paano naman kung nakikipag-usap lang ako sa kaibigan ko? Huwag ka na bigla-biglang nagiging cold. Natatakot ako sa iyo eh. Iniharap ako nito sa kanya. Hinaplos niya ang aking pisngi at nagkatitigan kami. You're so beautiful kaya mahal na mahal kita eh. Tsaka ako nito muling niyakap but this time nakaharap ako sa kanya. So kung hindi ako maganda, hindi mo na ako mahal? Pabiro kong sabi rito. No, I love you, all of you. Natawa na lamang ako sa naging sagot niya. I love you too. Bigla na lamang iyon lumabas sa bibig ko. Nakita ko tuloy ang gulat sa mga mata ni Kaiser. What did you say? Ang sabi ko, hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin dahil hinalikan nito ang aking labi. Inamin ko lang na mahal ko na rin siya at hindi na muna umalis ang lalaki. Nanatili sa mansyon para makasama daw ako. Napapailing na nga lang si Manang Lusing maging ang ibang katulong sa tuwing nasasaksihan kung gaano kasweet ang kanilang amo sa akin. Nang sumunod na araw, aalis dapat kami ni Kaiser para sa isang bakasyon. Ngunit dumating ang aking mga magulang kaya hindi kami natuloy. So, kamusta ang married life anak? Tanong sa akin ni Daddy. Ayos lang po Dad. Magalang kong sagot. Nanatiling seryoso ang mukha nito. Inaasahan ko pa naman na magiging masaya siya sa aking sagot dahil siya naman ang may gusto na pakasalan ko si Kaiser. Ngunit hindi ganun ang nangyari. That's great, nasabi na lamang ni Daddy. Saan ba kayo pupuntang dalawa? Mukhang paalis kayo. Si Mami ang nagtanong. Magbabakasyon. Naayos naman na po lahat ni Kaiser kaya magbabakasyon na po kami. Sagot ko naman dito. Nakayakap ang braso ni Kaiser sa aking bewang. Kung ganun ay nakakaabala kami. No, my wife is happy to see you so hindi kayo abala. Si Kaiser na ang sumagot kaya napangiti na lamang ako. Nagpaalam si Kaiser na may kukunin lamang sa kwarto namin kaya naman naiwan ako at ang aking mga magulang. I'm happy to see you Dad. Noong punta ko sa bahay last time ay wala ka. Nanatili lamang na seryoso ang tingin ni Daddy sa akin hanggang sa unti-unti niyang sinuri ang braso ko na parang may inaalam. Dad, ang weird niyo. Naiiling kong sabi at binawi ang braso ko rito. Huwag kang matatakot na magsabi sa amin anak, lalo na sa akin. I was such a fool para ilagay ka sa pwestong ito. I'm so sorry. Dad, ano bang sinasabi mo? I'm happy now. Dapat nga'y mag-thank you pa ako sa inyo. Dahil I'm happily married now, kahit hindi naman ako masaya nung una, ay napakasaya ko naman ngayon. He loves me so much. Mahal na mahal niya ako at palaging pinapasaya. Paliwanag ko kay Daddy, ngunit parang wala siyang naririnig o may narinig man siya, ngunit tila ba ayaw niya akong paniwalaan dahil para sa kanya, hindi ako nagsasabi ng totoo. Your husband. Natatakot kami na baka... Hindi na ituloy ni Daddy ang sasabihin dahil nakita naming pababa na ang aking asawa. Natahimik ito at hindi na makapagsalita pa. Si Mami ay nakatingin lang sa akin na parang may gustong sabihin. Thank you sa pagbisita ninyo sa asawa ko. Ani Kaiser sa mga magulang ko na seryoso lamang na nakatingin dito. Niyakap ako ni Mami na parang ayaw pakawalan pero inawat na ito ni Daddy at sinabing kailangan na nilang umalis. Kaya tanging ang pagkaway na lamang ang nagawa ko sa pag-alis nila. Bakit ang weird nilang lahat? Bakit parang natatakot sa'yo? Pabiro kong sabi, ngunit imbis na matawa, nanatili lamang na seryoso ang muka ng aking asawa. Kaya agad kong binawi ang sinabi. Hey, I'm just joking. Bakit ka naman nila kakatakutan, diba? Tsaka ako ito niyakap. Natuwa naman ako nang niyakap ako nito pabalik. Nang makabalik kami mula sa bakasyon, nagpaalam ako kay Kaiser na kung pwede kong dalawin ang aking mga magulang dahil na-miss ko sila. Pumayag naman ang aking asawa, ngunit may dalawa akong bantay na kasama. Ayoko sanang magbantay,
Ngunit ayaw ko naman na may pagtalunan kami ng asawa ko, kaya pumayag na lamang ako sa kagustuhan ni Kaiser. I'm so happy that you're here, anak. Tuwang-tuwa si Mami at ako'y niyakap. Gusto sanang itanong ang tungkol sa sinabi nila last time, kaso lamang ayoko na palang ungkatin ng tungkol pa doon. Kaya nagkwento na lamang ako sa kanya kung gaano ako kasaya sa piling ni Kaiser. Kung ganun wala pala dapat kaming ipag-alala. Natawa ako sa sinabi ni Mami. Ano bang dapat ninyong ipag-alala? Mahal ako ni Kaiser, Ma'am, at mahal ko rin siya. Mahal namin ang isa't isa. Kahit noong una ayaw na ayaw ko sa kanya. Mahal na mahal namin ang isa't isa na alam kong kahit kailan hindi niya ako magagawang saktan. Paliwanag ko sa aking ina upang sa ganoon maging panatag na rin ang kalooban. Nakakamiss ka rin pala, no? Medyo natawa si Mami sa sinabi. Wala nang tumatakas tuwing gabi at wala na rin kami nakakaaway ng daddy mo. Hinaplos nito ang buhok ko. Mahinang tawa lamang ang aking naisukli. But I'm happy now, Ma'am, so there's nothing to worry about. Nagpaalam ako kay Mami na tutungo muna ako sa dati kong silid para i-check yun. Akala ko nga ay susunod pa sa akin ang mga bantay ko. Pansin ko rin ang masamang tingin ni Mami sa mga ito, pero wala naman silang pakialam. Naiintindihan ko naman ang aking asawa. Kaligtasan ko lang ang hangad niya at hiling ko na sana maintindihan iyon ng aking mga magulang. Mabilis ako nakarating sa aking silid. Ganoon pa rin ang ayos. Hindi naman pinabago ng aking mga magulang. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila nang may mapansin ako doon. Isang teddy bear na hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa akin. Kakaiba ang pakiramdam ko sa teddy bear na ito. Kaya naman naisip kong kalikutin na ito. Tinanggal ko ang isa sa mga mata ng teddy bear. Ewan ko ba at pakiramdam ko na may nanonood sa akin. Nakita ko nakakabit sa mata ang sa tingin ko ay isang hidden camera. Ngunit sino namang maglalagay nito sa teddy bear? Ganito na ba nawala ang tiwala sa akin nila Mami? Ma'am? Pagtawag ko sa aking Mami, dali-dali naman itong pumasok sa aking silid. Bakit anak? Tanong nito sa akin. Kayo bang naglagay nito sa teddy bear? Kahit na medyo may sama ng loob na nararamdaman sa aking ina, pinanatili ko pa rin ang magalang na boses. Hindi ako pero itatanong ko sa daddy mo. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko. Tinawagan namin si daddy na sinabi nitong uuwi na ito, kaya naisip kong maghintay na lamang nang sa ganoon, malaman ko ang nais malaman. Why dad? Gano'n na ba kayo kawalang tiwala sa akin? Na pati sa kwarto ko naglagay kayo ng hidden cam? How could you do this to your own daughter? Puno ng sama ng loob na tanong ko sa aking daddy. Ngunit hindi nito agad nasagot ang lahat ng sinabi ko, kaya naisip ko na baka siya na nga. Siya na nga ang naglagay o nagpalagay nun. Bakit hindi kayo makasagot, Dad? How could you? Hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin dahil bigla na lamang itong sumigaw. Pakinggan mo muna ang aking paliwanag. Wika nito sa akin. Hindi ako naglagay niyan. Oo, ako ang nagbigay sa'yo ng teddy bear, pero hindi ako naglagay ng hidden cam sa loob nun. Kung ganun, sino po? Napalakas na ang boses ko dahil sa sobrang galit. Mabuti na lang pala at sa banyo ako nagbibihis. Paano kung hindi? Para pala akong ewan dahil may tao na palang nanonood sa akin hindi ko pa alam. Ang nagpabigay sa akin ng teddy bear sa'yo. Oo, ako ang nagbigay sa'yo ng teddy bear. Ngunit hindi talaga sa akin galing dahil pinabigay lamang yan. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Daddy. Sino Dad? Nangihina ako ng tanong dahil sa ideyang tumatakbo sa isipan ko kung sino ang pwede. Your husband. Sa kanya galing ang teddy bear na yan nung hindi pa kayo kasal na dalawa. Paliwanag sa akin ng daddy ko kaya naman unti-unti akong nanghina. Parang hindi ko makayanan ng nalaman. No! Baka nagkakamali lang po kayo. Ayoko talagang paniwalaan ang sinabi nito at tanging pag-iling lamang ang nagawa ko. Alam kong nasasaktan ka, ngunit iyon ang totoo. Siya ang nagpabigay sa akin pero hindi ko naman alam na may hidden camera pala sa loob. Miski ako hindi makapaniwala na makakagawa siya ng ganito. Muli ay paliwanag sa akin ni Daddy. Napaupo na lamang ako sa kama at napayuko. Nagsituluan ang aking mga luha. Maya-maya pa, nakarinig ako ng pamilyar na boses. Wife,
Nang mag-angat ako ng tingin, si Kaiser ang bumungad sa akin. Ang tingin niya sa akin ay mapanuri, para bang inaalam kung ano ang tumatakbo sa aking isipan. Pero parang natatakot din sa kung ano man ang sasabihin ko at bibitawang salita dito. Iwan niyo na po muna kami. Utos ko sa aking mga magulang. Nakita kong tinignan muna nila ng masama ang asawa ko bago nila ako tuluyang iniwan dito. Bakit? Bakit mo pinabigay sa daddy ko yung teddy bear na may hidden camera? Para ano? Galit na tanong ko. Isang maling sagot niya lamang, parang mas lalo lang lalala ang kung anumang nararamdaman kong galit sa kanya. I'm sorry, I know it's wrong. Pero kung yun lang ang tanging paraan para makita ka kahit nasa malayo ako, handa akong gawin yun. Parang iba ang nais mo, nakakatakot ka. Tanging nasabi ko na lamang dito. Nagulat ako nang lumuhod ito sa harapan ko at hinawakan ang aking mga kamay. Please, bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ka natatakot sa akin. Hindi ako nakakatakot para sa'yo. Bawiin mo please, wife. Ngunit kahit anong pakiusap niya pa, hindi ko iyon binawi. Tahimik lang ako habang nasa biyahe kami pa uwi. Para sa akin, wala rin naman kaming kailangang pag-usapan. Galit ako sa kanya, kaya ayoko magsalita. Baka kasi kung ano lang ang masabi ko sa kanya. Nang nasa mansyon niya na kami, nauna na akong bumaba at pumasok ng mansyon. Hindi ko na inalam pa kung sinundan ba ako nito. Maraming tanong ang nagpapaisip sa akin. Tanong na kahit na itanong ko pa sa kanya, alam kong hindi rin niya sasagutin at baka magalit pa siya sa akin. Sa kwarto namin ako nagdiretso. Magagalit siya kapag sa ibang silid at ayaw ko nang dagdagan pa ang pag-aawayan namin. Naupo ako sa kama at ikinalma ang aking sarili. Kaiser POV. Napamura na lamang ako. Alam kong galit siya sa akin kahit hindi niya sabihin ng diretsahan. Dumating na ang aking kinatatakutan. Paano kapag nalaman niya? Paano kung isipin niya na kung sinong puno ay siya rin ang bunga? Anong gagawin ko? Hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa akin. Siya na lang ang meron ako. Ang tagal kong mag-isa pero nang dumating siya naging masaya ako. Binigyan niyang kulay ang malungkot kong mundo. Sir? Hindi na naituloy pa ni Manang Lusing ang nais na sabihin dahil nilagpasan ko lamang ito. Sa ngayon ang asawa ko yung importante sa akin at hindi ang kahit na sino mang tao. Nang magtungo ako sa aming silid ay laking pasasalamat ko at nandoon ang aking asawa. Nakahiga ito ngunit nakatalikod sa akin. Siguro'y naramdaman niya rin ang pagpasok ko ngunit hindi na ito nagpahalata pa. Wife, pagtawag ko dito. Ngunit hindi ito nagsalita o binigyang tugon man lang ang aking sinabi. Malakas akong tao. Ngunit sa trato niya sa akin ay para ba akong nangihina. Hindi ko makaya. Wife, muli ay tawag ko dito. Please Kaiser, iwan mo muna ako. Pakiusap nito sa akin. Ngunit hindi ko kayang sundin iyon kaya imbis na iwanan siya, tumabi ako sa kanya. Niyakap ko ito kahit pa nakatalikod siya sa akin. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Kahit may malaman ka pang nakakatakot tungkol sa akin. Tanong ko rito habang pinipigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi ko na alam. Ang tanging naging sagot nito sa akin, ako naman ang walang naging tugon. Hindi ko na alam ang dapat pang sabihin para lang makumbinsi siya na wag akong iwanan. Bumangon ito at hinarap niya ako. Sabihin mo sa akin lahat kung anong tinatago mo. Bakit sila natatakot sa'yo? Bakit nila laging tinatanong kung sinasaktan mo ba ako? Please, kasi gulong-gulo na ako. Para matulungan mo naman ako. Para wala akong rason para iwanan ka. Hinawakan ko muna ang kamay nito at hinagka ng likod ng kanyang mga palad. Gusto kong punasan ng mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit ayaw ako nitong hayaan hanggat hindi niya nalalaman ang gustong malaman. Mahal na mahal ng daddy ko ang mami ko. Kaya siloso siya masyado. Nagagalit siya kapag may kasamang iba si mami. Kahit pababae yun o kaibigan lang o kamag-anak. Ganun siya. To the point na nasasakal na si mami. Kaya madalas silang nag-aaway. Nasasaktan ni dad si mama. Bata pa ako nun pero alam na alam ko kung anong nangyayari. Pagsisimula ko sa kwento, wala namang sinasabi si Yana. Kaya naisipan ko na ituloy na lamang ang kwento. One time,
Sumilip ako sa kwarto nila. Nagsisigawan silang dalawa. Nagsiselos si Dad dahil bumisita ang isa sa mga pinsan ni Mami. Lalaki yun kaya mas lalo ang selos niya. Nagalit siya kaya naitulak nito si Ma'am ng malakas. Doon ko nakita ang takot na mukha ng mami ko habang nakatingin sa asawa niya na para bang hindi niya na ito kilala. Unti-unting umatras si Mami. Ayaw niyang lapitan siya ng daddy ko. Tsaka ako siya nakitang tumakbo palabas ng kwarto. Nang makita ako nito, tinignan niya ako na puno ng awa. Lalapitan sana ako nito kaso lamang tinawag siya ni Dad kaya siya mabilis na umalis. Tila ba hindi makapaniwala ang aking asawa sa aking kinukwento pero pinili niya pa rin ang makinig. Kapag nagagalit siya, sinasaktan niya rin ako hanggang sa dumating ang araw na yon. Pagod na si Mami kay Daddy at gusto niya nang makalaya dito kasama nga ako. Ngunit wala siyang ibang gusto kundi ang maging malaya. Akala namin makakaalis kaming dalawa. Kaso nga lamang biglang dumating si Daddy. "San kayo pupunta? Iiwanan niyo ako?" Naalala ko na yun pa ang naging tanong niya. Galit na galit ito kaya takot na takot kami ng Mami. Pero nagulat na lang ako nang biglang may dala pala itong baril. "Nangako ka, di ba? Habang buhay tayong magsasamang dalawa. Sabi mo hindi mo ko iiwan. Pero bakit ganito? Bakit pati anak natin na isinasama mo?" Nagulat na lamang ako nang nabitawan ako ni Mami. Bumagsak siya sa sahig dahil binaril siya ng sarili niyang asawa. Tsaka nito binaril ang sarili. May tumulong luha sa mga mata ni Yana. Hindi ko alam kung dahil ba sa awa o baka sa takot. Siguro ay natatakot na siya sa akin. Pwede niya nang maramdaman ng ganun dahil sa naging kwento ko. "Obsess ang daddy mo sa mami mo?" Naitanong na lang niya sa akin. Pinanatili ko ang pagkakahawak sa kamay nito. Pero pinipigilan ko. Pinipigilan ko ang sarili ko na maging ganun sa'yo. Kasi ayaw ko na iwanan mo ko. Kaya please wife, don't leave me. Hindi ko na kaya pa ulit na mag-isa at tanging mga katulong lang ang kasama. Hindi mo naman ako iiwan diba dahil sa nalaman mo? Hindi mo ko iiwan diba? Paulit-ulit na tanong ko dito. Akala ko matatakot siya sa akin. Ngunit tama nga siya. Ang eksplanasyon ko lang pala ang kanyang kailangan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Niyakap ako ng aking asawa. Hindi katulad ng iba na natatakot sa akin dahil sa paniniwalang baka katulad ako ng aking daddy. Yana POV. Pagkatapos kong malaman ng katotohanan kay Kaiser, hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Bagkus ay awa. Dahil sa mura niyang edad, nawala na ito ng mga magulang at nakita niya pa kung paano nawala ang mga ito sa kanya. Maaga siyang natroma. Siguro kung ako yun, hindi ko makakaya. Kaya bakit ko siya iiwan? Gayong nasanay na rin akong kasama siya at ayoko na rin na mag-isa pa siya ulit. Maiintindihan naman kita eh. Sana sinabi mo sa akin agad para hindi na ako nag-isipan ng kung ano-ano. Tsaka hindi ka naman nakakatakot. Sila na ang may problema dahil natatakot sila sa'yo. Sabi ko habang hinahaplos ko ang mukha nito. I'm so lucky for having you in my life, wife. Napangiti na lang ako sa sinabi nito sa akin. Ako din naman kahit noong una ay ayaw na ayaw ko sa'yo. Mahina na lamang itong natawa sa aking sinabi. Tumagal pa kami ng ilang oras sa loob ng aming silid bago tuluyang lumabas. Ngunit wala naman kaming ginawa. Nahiga lang kami sa aming kama. Yakap ko siya habang yakap naman niya ako. Tsaka kami masayang lumabas. Magkahawak ang aming mga kamay. Napangiti na nga lamang si Manang Lusing nang makita nito kung paano kami maglambingang mag-asawa. Kinabukasan, sinama niya ako sa kanyang company. Panay lamang ang ngiti ko sa mga empleyado ni Kaiser. Gusto kong malaman nila na mahal ko ang boss nila at hindi ako natatakot sa kanya. Dahil hindi naman nakakatakot ang aking asawa at mahal na mahal ko siya ng sobra at mas lalo pang minamahal habang tumatagal. Gusto kong magkaroon ng asawa ko ng tiwala sa akin na hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Kaya nang magpaalam ako na magkakantin, sinabi ko nang hindi na isasama pa ang dalawang bantay na lagi niyang pinapasama sa akin. Natuwa naman ako nang pumayag siya sa gusto ko. Ngunit ang usapan na aking naabutan ang talagang hindi ko nagustuhan.
Bakit nila pinagkukwentuhan ng asawa ko? Kanino nila nalaman ng tungkol dun? Alam kong may nagkwento lamang sa kanila dahil hindi ang tipo ni Kaiser ang magkukwento noon sa kung sino-sino lang. Ayoko sanang magtaray, ngunit yun ang kailangan. Hindi ba kayo nahihiya? Pinagkukwentuhan ninyo ang taong nagpapasweldo sa inyo? Galit kong tanong sa mga ito. Natahimik ang mga ito. Ngunit sa mga ganitong sitwasyon, mayroon pala talagang matapang na sumagot. Kayo ba, ma'am? Hindi ba kayo natatakot sa anong klaseng asawang mayroon kayo? At kung tatanggalin niya kami sa trabaho, hahanap naman kami ng iba. Hindi dito. Hindi sa kanya na baka baliw din. Matapang na sabi ng babae, kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili na sampalin ng babae na tinawag na baliw ang aking asawa. Gagantihan sana ako nito at sasampalin din, ngunit may humawak sa kamay nito. Wag na wag mong sasaktan ng asawa ko. Madilim ang mukha ni Kaiser na nakatingin sa babae niyang empleyado na gusto sana akong sampalin, kaya napalunok na lamang ang babae. Magre-resign na po ako. Saad ng babae na dali-dali namang tumakbo. Ang ibang nanonood, napaiwas na lamang ng tingin. Natatakot sila dahil sa nakikita nilang galit na si Kaiser. Tara na, aya ko rito. Mabuti na lamang at sumunod naman ito sa akin at kaagad kaming bumalik sa kanyang opisina. Hey, hindi naman ako nasaktan. Nothing to worry about. Pangungumbinsi ko rito. Pero kung hindi ako dumating, nasampal ka na. Ayos lang ang masampal, lalo na kung ang dahilan ay pinagtanggol lang kita. Ani ko nang may ngiti sa labi. Pinagtanggol? Taka nitong tanong sa akin. Oo, alam kong hindi pa sapat ang sagot ko na yes lang, kaya nagsimula na akong magpaliwanag. Tinawag kanyang baliw at sinabing paano ko nagagawang hindi matakot sa'yo. Bruha ang babaeng yun. Kaya nasampal ko. Nung dumating ka ay gaganti sana. Puno ng paghanga ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Sinabi niya rin na hahanap siya ng ibang trabaho. E di ngayon humanap siya ng iba. Medyo nainis ako nang hindi ito nagsalita. Hoy, ang dami kong sinabi. Ikaw tinitignan mo lang ako. May tampo kong sabi rito. Hinila naman niya ang kamay ko kaya napaupo ako sa kanyang kandungan. Niyakap niya ako. Ang tapang mo. Nasabi na lamang nito sa akin. Siyempre, ako pa ba? Narinig ko na lamang ang mahina nitong tawa. Nasa ganoon kaming posisyon nang biglang may dumating. Kaiser, iho? Anong ginagawa niyo dito? Malamig nitong tanong sa babaeng kadarating lamang. Lalabas na muna ako. Paalam ko dahil sa tingin ko kailangan nilang mag-usap. Ngunit pinigilan ako ni Kaiser. Dito ka lang. Kaya nanatili lamang ako sa tabi ng aking asawa. Patawarin mo kami. Paghingi nito ng tawad kay Kaiser. Di ko kailangan ng paghingi niyo ng tawad. Nakaya ko nang wala kayo at ngayon may asawa na ako. Hindi ko na kayo kailangan. Ani Kaiser sa ginang na unti-unti namang naluha. Patawad iho, patawad. Ngunit hindi na kaya pa ni Kaiser ang sinasabi ng babae, kaya tinawag niya na ang dalawang bantay sa labas para ilabas ang ginang. Sino siya? Tanong ko sa asawa ko na tinitigan muna ako ng matagal bago niya sagutin ang tanong ko. Tita ko, kapatid ni Mami. Bakit wala sila nung kasal natin? Nalilito kong tanong dahil hindi ako pwedeng magkamali. Wala ang ginang na yun sa kasal namin. Ngayon pa lang ata sila umuwi. Iniwan nila ako nung bata pa ako. Takot sila sa akin dahil sa nagawa ng daddy ko kay Mami. Baka maging ganun din daw ako kaya hindi nila ako sinama nung pumunta sila sa ibang bansa. Napaisip ako kung paano siya naging successful na businessman kung wala namang gumabay sa kanya. Ako ang nag-manage ng kumpanya nung nasa tamang edad ako sa gabay ng abogado ni daddy. Sad to say, nawala na siya at namatay na sa katandaan. Parang nabasa niya ang nasa aking isip. Tumahimik na lang ako sa takot na baka ano pa ang aking masabi. Gabi na nang makauwi kami ni Kaiser. Hindi ko naman inaasahan na nasa bahay namin ng asawa ko ang aking mga magulang. Kita ko kung paano natakot si Kaiser, pero tumingin lamang ako dito at ngumiti na para bang nagsasabi na wala itong dapat na ipag-alala. Kaiser, iho, pwede bang isama namin ang aking anak?
Saan niyo siya dadalhin? Napakaseryoso ng tanong ng asawa ko na parang kahit na sino pa ay matatakot doon. Nagulat na lang ako nang bigla na lamang lumuhod si Daddy sa harap ni Kaiser. Babayaran ko na lang ang lahat ng utang ko sa'yo. Basta ibalik mo sa amin ang aming anak. Pakiusap dito ng aking daddy. Kahit kailan, hindi ko nakita na nagmakaawa ang daddy ko. May utang ang daddy ko sa'yo? Naitanong ko sa asawa ko na nakatingin lang din sa akin. Ngunit hindi si Kaiser ang sumagot, kundi si daddy. Oo anak, kaya napilitan ako na ipakasal ka sa kanya. Kahit hindi ko gusto. At alam kong hindi ka magiging masaya sa ganoon. Dahil kung hindi ko gagawin yun, maghihirap tayo at ayoko naman na mahirapan ka. Paliwanag ni daddy sa akin. Totoo ba? Tanong ko habang nakatingin sa aking asawa. Yun ang totoo anak, at ngayon gusto na kitang bawiin sa kanya. Ngayon pa na nalaman ko na ang lahat tungkol sa lalaking yan, na maaaring siya rin ang dahilan kaya babagsak dapat tayo. Dad please, hinihintay ko pa ang sagot ng asawa ko. Sabi ko kay daddy dahil tahimik pa rin si Kaiser. Totoo yun. Tila ba nanghihina siya matapos iyong sabihin sa akin, ngunit kaagad ding ibinaling ang atensyon sa aking daddy. Pero lumuhod na din po ako sa inyo. Sa harapan ninyo, di ba? Humingi na po ako ng tawad sa aking nagawa. Nangako po ako na hindi ko sasaktan ng aking asawa. Alam kong alam nyo na ang lahat ng tungkol sa akin. Pero wag nyo namang ilayo sa akin si Yana. Ang anak nyo na ang aking buhay. Hindi kami nakakasigurado ng aking asawa. Hindi kami mapapanatag hanggat hindi na naituloy ni Daddy ang sasabihin dahil pinutol ko na ito. Dad please, hindi ko iiwan ng asawa ko. Mananatili ako sa tabi niya kahit na anong mangyari. Pinagsisisihan niya na lahat ng mali niya. Ilang taon siyang nasanay na mga katulong lang ang kasama. At ngayon na nandito na ako, hindi ko na siya iiwan. Pero paano kung saktan ka niya? Galit na tanong sa akin ni Daddy. Na hindi naman niya po ginawa dahil wala siyang ibang pinaramdam sa akin kundi ang pagmamahal niya. Mahal ko si Kaiser, Dad, at sana respetuhin niyo po yun. Tsaka ako yumakap sa aking asawa sa harapan ng aking mga magulang. Ang daddy ko ay tinignan si Mami na umiling at bigla na lamang silang humingi ng tawad sa aking asawa. Pasensya na iho, sadyang natakot lang kami sa sinabi niya sa amin. Sino? Galit na tanong ng aking asawa. Si Marcos Santiago. Sagot ni Daddy, hindi ako pwedeng magkamali. Yun yung lalaking minsang pumunta sa opisina ni Kaiser, yung sinabi niyang naninira sa kanya. Kaiser POV. Nagpaalam ako sa asawa ko na kung pwede iwanan ko na lamang muna siya sa mga magulang niya. Pumayag naman ito. Nangako naman ng magulang niya na hindi aalis hanggat hindi pa ako nakakabalik. Galit ako nag-drive papunta sa mansyon ng mga Santiago. Punong-puno na ako sa paninira nila sa akin. Hindi ba nila naisip na napakaswerte nila? Dahil isang buong pamilya sila habang ako naman simula pagkabatay mag-isa na. Hindi ako napigilan ng guard na pumasok. Isa lang kasi ang kanilang gwardya. Hanggang nasa pintuan na ako. Kulang na lang, sirain ko yun. Nang magbukas ang pintuan, si Mrs. Santiago ang bumungad sa akin. Anong ginagawa mo dito? Nagagalit nitong tanong sa akin. Nasaan ang magaling yung anak? Ma'am, sino yan? Ani Marcos na kabababa lamang. Ang mukha nitong may ngiti ay mabilis na napalitan ng galit nang ako ay makita. Anong ginagawa mo dito? Inggit na inggit ba kayo't hindi makontento sa kung anong meron kayo? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Natatawa nitong tanong. Sa galit ko, kaagad ko itong nilapitan at malakas na sinuntok. Walang makapigil sa akin. Itinayo ko ito tsaka sinandal sa pinakamalapit na pader habang hawak-hawak ko ang kwelyo. Huwag mong saktan ang anak ko. Nagwawalang sabi ni Mrs. Santiago. Itigil niyo yan, sir. Alam kong may nakatutok ng baril sa akin dahil gwardya yung nagsalita pero hindi ko yun pinansin at si Marcos ang kinausap. Ang kumpanya ko na lang ang meron ako at ang asawa ko pero gusto niyo pang mawala. Ang swerte-swerte ninyo dahil buo ang pamilya ninyo at mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Pero ako,
Gusto nyo pa rin akong sirain? Tigilan mo na ako. Tigilan nyo na ako dahil sa sandaling magkalat na naman kayo ng tungkol sa akin. Baka magaya na ako sa daddy ko at buong pamilya mo, hindi ko sasantuhin. Naiintindihan mo ba ako? Tanging pagtango-tango na lamang ang nagawa ng lalaki kaya binitiwan ko na ito. Ipapakulong kita. Saad ni Mrs. Santiago nang paalis na ako. Ipapakulong kita. Muli ay sabi nito ngunit ang sunod pa sanang sasabihin, hindi na naituloy nang magsalita ang anak nito. Hindi na ma'am, hayaan na natin siya. Wika ni Marcus. Naririnig ko pang nagtatalo ang mag-ina ngunit hindi ko na pinansin. Tuluyan na akong umalis para balikan ang aking asawa na sigurado akong naghihintay sa pagbabalik ko. Nang makauwi ako, kaagad akong sinalubong ng yakap ni Yana. Ramdam na ramdam ko ang labis niyang pag-aalala sa akin, ngunit ang agad nitong napansin ay ang dumudugo kong kamao. Anong ginawa mo? Teka lang gagamutin ko. Parang nakalimutan niya na nakasama namin ng mga magulang niya dahil ako agad ang inasikaso. Yana POV. Nagpaalam din sila mami na aalis na. Hindi na nila ako kukunin pa kay Kaiser. Natuwa naman ako sa naging desisyon nila at hindi na sila nagpumilit na kuhanin ako sa taong mahal ko. Totoo ba? Ang alin? Nasa kwarto kami at sinusubuan ko siya. Naisip ko kasing baka masakit ang kanyang kamay dahil sa kung sino mang sinuntok niya. Kaya nagpresenta ko na subuan na lamang ang aking asawa. Na lumuhod ka sa harapan nila. You know that I'm willing to do everything for you, wife. Hindi niya man sinagot ng direkta ang tanong ko pero alam ko na agad ang sagot. Isang kilalang businessman, luluhod sa harap ng mga magulang ng babaeng mahal niya. Hindi ka panipaniwala. Napapailing ko pang sabi. Hinawakan nito ang aking kamay kaya natigil ako sa pagsubo ng pagkain sa kanya. Ipinatong ko na ang kutsara sa pinggan. Pinisil-pisil pa nito ang aking kamay. If bibigyan kita ng chance na iwanan ako, iiwan mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman hindi. Para ka namang ewang magtanong. Nakakainis. Natawa na lamang ito sa pagtataray ko. Ngunit nang mapansin na hindi talaga ako nakikipagbiruan, ay agad naman ako nitong sinuyo. Sabay kaming natulog na dalawa. Yakap ako nito habang ako nakayakap naman sa kanya. Dahil nakatapat ang ulo ko sa may dibdib nito, ay parang rinig ko ang tibok ng kanyang puso. Tanging pagngiti na lamang ang naging nagawa at ipinikit ang aking mata para matulog. Kinabukasan, nagising na lamang ako na wala sa aking tabi ang aking asawa. Agad ko itong hinanap, ngunit wala talaga siya sa loob ng silid. Naisip kong bumaba na ito, kaya susunod na lang ako. Pero bago ako tuluyang bumaba, chinek ko muna ang aking sarili kung ayos lang ang aking itsura. Naghilamos din ako at nagtoothbrush. Sa kusina ako nagdiretso. Doon ko ito nakitang tinuturuan ni Manang Lusing na magluto. Iha, gising ka na pala. Natigil si Kaiser sa ginagawa at kaagad na nabaling ang tingin sa akin na nakangiting pinagmamasdan siya. Wife, hindi pa ako tapos. Tulungan na kita. Marunong ka? Namamangha nitong tanong. Hindi, kaya nga magpapatulong din tayo kay Manang. Natawa na lamang ito sa naging sagot ko habang si Manang Lusing napapailing na lamang lalo na nang nasa harapan niya ay hinalikan ako ni Kaiser. Ano ba, nakakahiya kay Manang? Nahihiya kong sabi at medyo nayuko pa. Ayos lang, ganyan talaga ang mag-asawa. Ani Manang, kaya bigla namang bumanat ang aking asawa. Ayos lang pala eh. Iwan na natin kay Manang yung niluluto't gumawa muna tayo ng baby para sa susunod, hindi na lang tayong dalawa ang mag-aagahan. Nahampas ko ito dahil sa sinabi, kaya tawang-tawa naman ng lalaki habang si Manang Lusing tuwang-tuwa rin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nagiya kumain sa labas ang aking asawa. Ngunit nang makarating sa restaurant at makita kung sino ang naghihintay sa amin, ay kahit hindi pa siya nagpapaliwanag, unti-unti ko nang naiintindihan ng lahat. Queen? Trish? Tanging nasabi ko na lamang, mabilis na nag-angat ng tingin ng mga ito. Sabay pa silang tumayo para ako ay yakapin. Sobrang higpit ng yakap nila. Paano ba naman?
Noong huli naming pagkikita, nilayuan nila ako. Namiss ka namin. Ang tagal kasi naming pinigilan ng sarili naming makita ka. Wika ni Queen habang si Trish mukhang ganoon din, ngunit hindi nila masabi. Ngunit kahit hindi nila sabihin, mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit nila ginawa yun, lalo na nang dumako ang tingin nila sa aking asawa. You're Kaiser, right? Thank you dahil hinayaan mo kami na makasama ang kaibigan namin. Wika ni Trish, tumangulang si Kaiser. Ang mga kaibigan ko naman ay parang nahiya pa. Akala kasi namin, totoo yung mga naririnig namin tungkol sa'yo pero hindi naman pala. Si Queen na buti na lang ay hindi na utal. It's okay, at least ngayon alam nyo na ang totoo. Sabi naman ng asawa ko, kaya napangiti na lang ang dalawa kong kaibigan. Si Kaiser ang nagpresenta na magbabayad ng pagkain, kaya todo order naman ng dalawa kaya ako ay napapailing na lang. Kaiser, si Queen ang nagsalita. Bakit? Tanong ng asawa ko rito. Pwede bang ikasal ulit kayo ng beshi namin? Tanong naman ni Queen. Queen, ano ba nakakahiya ka? Saway dito ni Trish. Kung papayag ba naman ang kaibigan ninyo ay pwedeng pwede. Napapalakpak si Queen. May tawag na kailangang sagutin ni Kaiser kaya nagpaalam ito sa amin na sasagutin na muna ang tawag na naging dahilan para iwan na muna ako nito sa aking mga kaibigan na alam kong dadaldalin ako. Pinaalis lang talaga nila ang asawa ko dahil medyo nahihiya sila dito. Alam na ba niya? Siyempre, kapag nagtsuktsakan kayong dalawa malalaman niya yun. So, alam na ba niya na bago ang kasal niyo na isuko mo sa iba, di ba? Tanong sa akin ni Queen. Alam na niya. Hindi nagalit? Tanong naman ni Trish. Siya rin naman yun. Paano siyang magagalit? Wika ko, tsaka uminom ng juice na naunang dumating habang ang mga kaibigan ko gulat na gulat at ako'y napapangiti na lang. Kahit naman ako hindi makapaniwala noong una. Ngunit ngayon masaya na ako tanggap ko na at mukhang pinagpapasalamat ko pa yun dahil ang lalaking kinaayawan ko noong una, mahal na mahal ko na ngayon. Anong pinag-uusapan ninyo? Si Kaiser nakababalik lamang. Ikaw, nabigla si Trish kaya ayun ang nasabi. Mabuti na lang at mabilis makaisip ng segue. Ikaw, kung gaano ka kamahal nitong kaibigan namin. Napangiti tuloy ang loko hanggang ang mga kaibigan ko tawa ng tawa habang ako'y hiyang-hiya naman. Ang sunod naman naming pinuntahan ni Kaiser ay ang aking mga magulang. Sabi niya kapag dadalaw ako sa magulang ko, sasama siya at ngayon ay natupad na yun. Siguro noong una, natatakot siya dahil baka bawiin ako ng aking mga magulang sa kanya. Pero ngayon ay hindi na. Wala nang kahit na anong takot o anumang pag-aalinlangan. Maupo muna kayo. Magiliw na sabi ni Mami. Salamat, Mom. Welcome, anak. Sabi ni Mami sa akin hanggang sa mapansin nito si Kaiser na tahimik lamang. Anak, anong gusto mong ulam? Akala ng asawa ko, ako pa ang tinatanong ng Mami kahit na sa kanya naman ito nakatingin. Kung hindi ko pa siniko, hindi nito sasagutin ang tanong ng aking Mami. Tinatanong ka ni Mami. Kahit ano po na paborito ni Yana. Sagot naman ng aking asawa. Okay, ngumiti si Mami at iniwan na muna kami. Tinawag akong anak ng Mami mo. Hindi makapaniwala nitong sabi. Anak ka na rin nila kasi asawa na kita. Natuwa ito sa sinabi ko kaya bigla na lamang akong hinalikan. Natigil nga lang kami nang may tumikhim. Si Daddy pala nakabababa lamang. Iho, kung may balak kang papaki ng aking anak may kwarto naman yan sa itaas. Medyo nahiya tuloy ako. Ay sus, ang anak ko nahiya pa. Si Daddy na medyo natatawa at iniwan na muna kaming dalawa para sundan ng Mami ko sa may kusina. Ang swerte-swerte ko naman dahil swerte na ako sa mga magulang ko tapos swerte pa ako sa asawa ko. Natutuwa akong sabi. Tara, dun tayo sa kwarto mo sa itaas. Yaya nito sa akin. Nanilagyan mo ng hidden cam? Nawala ang ngiti sa labi nito dahil sa aking biro. Hey, joke lang. Tsaka wala ka namang makikita doon kundi pagwawala ko lagi. Muling nabalik ang saya sa mukha nito. You're right.
Kaya nga mas lalo akong nagagandahan sa'yo kapag pinapanood kita na nagagalit at nagwawala. Mahina na lang din akong natawa. Aakyat na sana kami para ipakita ko ang mga pictures ko noon nang may pumigil sa amin, si Daddy. Biro lamang ang sinabi ko, anak. Masyado pang maaga para gumawa ng kababalaghan. Pinapatawag na din kayo ng mami mo. Si Daddy na tila ba kinikilig sa aming dalawa ni Kaiser. Si Daddy talaga joker. Nasabi ko na lamang. Nang iwan na kami ni Daddy, bumulong sa akin si Kaiser. Mabuti na lang napigilan tayo ng Daddy mo, kundi baka hindi ka na makababa. Pabiro nitong sabi sa akin, kahit kailan talaga ang asawa ko. Kaiser POV. Unang kita ko sa kanya nung sinama siya ng Daddy niya sa event kung saan nandun din ako. Nasanay na ako na ang kasama ni Mr. Castillon ay ang kanyang asawa. Pero nang gabing yun, ang anak niya ang kasama niya na para bang bored na bored at ayaw naman talaga sa lugar. Dumadagdag pa ang tila masama nitong ugali dahil ang mga nagtatangkang bumati sa kanya, iniirapan nito. Ewan ko ba kung bakit ko siya nagustuhan. Kahit na ganoon siya at bukod dun, sinabi ko pa sa sarili ko na gagawin ko ang lahat mapasa akin lamang siya. Yun nga ang ginawa ko. Ginawa ko ang lahat para magipit si Mr. Castillon. At ako lang ang pwedeng magpautang dito para mapilitan siya na ipakasal ang kaisa-isa niyang anak sa akin. Pero alam ko na hindi papayag ang babae, kaya sinubaybayan ko ito, and I can't believe na willing siyang isuko ang kanyang pagkaberhen sa kahit na sino lamang, basta wag lamang siyang maikasal sa gusto ng Daddy niya para sa kanya. Mabuti na lamang at ako ang nakakuha kaya sa akin pa rin ang bagsak niya. Gusto kong matawa sa naging reaksyon niya nung makita ako pero pinigilan ko. Nang kasal na kami, normal na sa una ay galit pa siya sa akin. Ayaw niya sa akin. Sinasabi na hindi niya ako mahal. Pero hindi ko inaasahan na mamahalin niya rin ako at mahuhulog din siya sa akin. That's why noong aminin niya sa akin na mahal niya rin ako, napakasaya ko noon. Ngunit ang lahat ng saya, may kapalit din na lungkot kong minsan. Natakot ako nang malaman niya ang tungkol sa hidden cam na pinalagay ko sa kwarto niya sa pamamagitan ng teddy bear. Yun yung teddy bear na pinabigay ko sa kanyang Daddy. Akala ko hindi niya ako maiintindihan kapag nagkwento ako sa kanya na tulad ng iba kapag nalalaman o natutuklasan nila ang tungkol sa kwento ng buhay ko, bigla na lamang silang natatakot sa akin. Ngunit iba siya. Naiintindihan niya ako at imbis na matakot, niyakap niya ako kaya mas lalo ko lamang siyang minahal. Nagalit ako nang makita ko na sasampalin siya ng empleyado ko. Mabuti na nga lang at nagawa niya akong pakalmahin. Natakot ako noong biglang bumalik ang tita ko at dumating sa aking opisina. Baka kasi kung anong sabihin niya kay Yana. Ngunit ang mas ikinatakot ko ay ang malaman na ni Yana ang tungkol sa utang ng ama niya sa akin kaya kinailangan siya nitong ipakasal. At nang kukunin na nila si Yana sa akin, pero laking pasasalamat ko nun na naintindihan niya ako na nagsisisi na ako kaya hindi niya ako iniwan. Noong sinugod ko si Santiago, galit na galit ako. Mabuti na nga lang at hindi na ito nang gulo pa. Ngayon ay masaya na kami ni Yana habang palihim kong pinagpaplanuhan ang tungkol sa pangalawang kasal naming dalawa na gusto kong mangyari. Pauwi na sana ako sa asawa ko nang biglang may humarang. Walang iba kundi si tita. Kaiser iho, patawarin mo na kami. Maniwala ka man sa hindi, ay masaya kami para sa iyo dahil may asawa ka na at masaya ka na. Saglit akong natahimik. Pinapatawad ko na po kayo. Naiintindihan ko na marahil dahil sa takot, kaya niyo ako nagawang iwan. Sa sobrang tuwa nito ay nayakap niya ako. Salamat iho, salamat. Tangi nitong nasabi habang naluluhang nakatingin sa akin. Maaari po ba kayong dumalo sa kasal ko? Tanong ko rito na kanyang ikinagulat. Hindi ba't kasal ka na? Pakakasalan ko po ulit siya. Oo naman iho, dadalo kami, makakaasa ka. Napangiti na lang ako sa naging tugon nito. Ang sarap pala sa pakiramdam na wala ka ng bigat na dinadala sa dibdib. Hindi naman na kailangan ito. Naiiyak na sabi ni Yana sa akin. Nasa simbahan ulit kami at pakakasalan ko ulit siya. Mahal pa rin naman kita kahit hindi mo ko pakasalan ulit. Dagdag pa nito sa akin na naiiyak na.
but I want to. Kung pwede nga lang ay taon-taon ay pakakasalan kita. Pabiro ko pang sabi. Nang sabihin ng pari ang "You may kiss the bride" ay agad kong hinagkan ng aking asawa sa labi. Palakpakan ng aming narinig. Nang magtama ang mga tingin namin, masaya na ito't hindi tulad nung una na malungkot siya. Ngayon, napakasaya na. Matapos ang pangalawa naming kasal na dalawa, mas lalo kaming napamahal sa isa't isa. Ganon din ang pamilya namin. Minsan pa nga ay sabay-sabay na dumadalaw ang pamilya ng tita ko at ang mga magulang niya sa amin. Hindi nagtagal, nabuntis din ang aking asawa. Laking pasasalamat ko nga na dumating ito na maayos na ang lahat. Hey, bakit gising ka pa? Nagising ako ng hating gabi, nagising ang aking asawa. Wala, nagising lang ako. May gusto ka bang kainin? Tila ba, nahihiya pa ito sa akin. Wag na, matulog na lang tayo. Just tell me. Mabuti naman at sinabi nito sa akin. Kaagad ko naman itong kinuha ng gusto niya. Kaya naging sobrang saya ng aking asawa at paulit-ulit na sinabi niyang mahal niya ako. Ako din naman ay mahal na mahal siya. Kaya wala na akong mahihiling pa. Ang kumpleto at masayang pamilya na mabilis na nawala sa akin noon ay nagkaroon na ako ngayon at sarili ko pa. Sarili kong pamilya na masaya at puno ng pagmamahalan kasama ang aking asawa na si Yana at ang panganay namin na si Zach na alam kong masusundan pa. Dahil ang asawa ko na ayaw sa akin noon, mahal na ako ngayon. Mahal na mahal namin ang isa't isa.